Kumusta po kayo? Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na tumitingin at nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Ang 8 collagen snacks na ito ay makakatulong sa inyo na magpaalam sa pamamanhid ng mga kamay at panghihina ng mga binti. Huwag nang tiisin ang nanginginig na mga kamay at hindi matatag na mga binti. Dapat ninyong isama ang 8 snack na ito na mayaman sa collagen sa inyong pang-araw-araw na gawain. Malamang ay may kulang na mahalagang bagay sa inyong katawan kung patuloy na namamanhid ang inyong mga kamay. Kung ang inyong mga binti ay parang mabuway o ang inyong mga kasukasuan ay hindi na gumagalaw tulad ng dati. At hindi ito nangangailangan ng sopistikadong therapy o mamahaling gamot. Sa huli, nakadepende ito sa kung ano ang inyong kinakain. Ang karamihan sa mga tao ay naiisip lamang ang mga cream o kosmetiko kapag naririnig nila ang salitang collagen. Gayunpaman, ang collagen ay nagiging mas mahalaga paglampas ng edad na 60. Ito ang pandikit na nagpapanatiling matatag sa inyong mga kasukasuan, tumutulong sa inyong mga ugat na gumana ng maayos at nagbibigay kakayahan sa inyo na gumalaw nang hindi nalilimitahan ng paulit-ulit na kirot. Tatalakayin ko ang 8 masasarap na snack na mayaman sa collagen sa video ngayon na makakatulong sa inyong maramdaman muli ang inyong dating lakas, mabawasan ang pamamanhid ng kamay at maibalik ang lakas ng binti. Masarap ang mga ito, madaling ihanda at napatunayan ng siyensya na tumutulong mapanatili ang inyong enerhiya, mga kasukasuan at mga ugat habang kayo ay nagkakaedad. Una, magsimula tayo sa isang bagay na tila napakaganda para maging totoo. Dark chocolate midnight clusters. Tsokolate. Pero hindi basta kung anong klase lang. Ang tinutukoy ko ay dark chocolate na mayaman at tunay. Ang uri na puno ng mabisang sangkap mula sa halaman na talagang tumutulong sa panloob na paggaling ng inyong katawan. Ang dark chocolate na may hindi bababa sa 80% kakao ay isa sa mga pinakamahusay na opsyon para sa pagpapataas ng collagen at pagtulong sa natural na proseso ng paggaling ng katawan. Ayon kay Dr. Roberto Garcia, isang kilalang mananaliksik na gumugol ng ilang dekada sa pag-aaral kung paano mapapagaling ng pagkain ang katawan. Ano nga ba ang espesyal dito? Sagana ang dark chocolate sa proanthocyanidins at flavonols. Alam ko po, malalalim na salita, pero simple lang ang ginagawa nila. Binabawasan nila ang pamamaga, tumutulong sa produksyon ng mga bagong stem cells at pinoprotektahan pa ang inyong DNA mula sa pinsala. Ang ibig sabihin nito ay mas matibay na mga kasukasuan, mas malusog na balat, at mas mataas na posibilidad na mapanatili ang pagkilos at kalayaan habang tumatanda. Ito ang dapat tandaan. Hindi lahat ng tsokolate ay pare-pareho. Ang mga candy bar na puno ng asukal ay hindi mainam sa inyong kalusugan. Ang pinaka-dark na tsokolate na makukuha ninyo na may kaunting asukal, mas mainam kung 70 hanggang 85% kakao o higit pa ang inyong gusto. Mas mainam kung makakahanap kayo ng may tatak na single origin dahil karaniwang mas puro ito at may higit na masustansyang sangkap
na kailangan ng inyong katawan. At kapag nakuha na ninyo ang tamang uri, ang paggawa nito bilang isang snack na nagpapataas ng collagen ay napakadali. Magdagdag ng isang kutsarita ng pinatuyong goji berries, isang dakok ng inihaw na almendras at 28 gramo o 1 onsa ng dark chocolate na dahan-dahang tinunaw. Maglagay ng maliliit na kutsara nito sa maliliit na hulmahan o sa isang pinggan. Pagkatapos ay palamigin sa ref hanggang sa tumigas. Ang resulta ay isang makapal at makunat na kagat na hindi lang masarap. Ang mga almendras ay nagbibigay ng amino acids na tumutulong sa produksyon ng collagen. Ang tsokolate ay nagbibigay ng antioxidants upang maiwasan ang pinsala at ang goji berries ay nag-aalok ng tamis at karagdagang dosis ng vitamin C upang tulungan ang katawan na magamit ang lahat ng mga sustansyang iyon. Bukod sa pagbibigay ng sustansya, pakiramdam nito ay marangya, ngunit talagang gumagana ito sa likod ng mga eksena na banayad na binabawasan ang kirot, pinoprotektahan ang inyong mga kasukasuan at ibinabalik ang inyong pakiramdam sa sarili. Iyan ay isang treat na dapat tangkilikin araw-araw. Pangalawa, gelatin fruit nibbles. Ang gelatin ay higit pa sa simpleng makulay na matamis sa kabila ng iniisip ng karamihan. Lalo na habang nagkakaedad, ang maliit na bagay na ito ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa inyong mga kasukasuan balat at mga ugat. Sa esensya, ang gelatin ay collagen na nadurog na sa anyo na madaling masipsip at magamit kaagad ng inyong katawan. Ang chemistry ay talagang simple at puno ito ng mahahalagang amino acids tulad ng glycine proline at hydroxyproline, ang mga tiyak na pundasyon na kailangan ng inyong katawan upang makagawa ng bagong collagen at magkumpuni ng mga tissue. Ayon sa isang pag-aaral, ang pag-inom ng gelatin bago mag-ehersisyo ay nagpababa ng sakit sa kasukasuan ng 37% sa paglipas ng panahon. Iyan ay isang makabuluhang pagkakaiba. Ang pagtayo, paglalakad at paggalaw ay mas madali kapag may ganyang pagbabago. Ang pinakamagandang aspeto ay kung gaano kadaling gawing masarap at masustansyang snack ang gelatin. Ang isang tasa ng unsweetened na juice ay magandang panimula dahil sa kanilang mataas na nilalaman ng antioxidant. Ang seresa at granada ay mahusay na mga opsyon. Painitin ito ng bahagya sa kalan, ngunit huwag hayaang kumulo. Magdagdag ng 2 kutsarita ng unflavored powdered gelatin at haluin hanggang sa matunaw ng mabuti. Pagkatapos, kung gusto ninyo magdagdag ng ilang sariwang berries para sa dagdag na vitamin C na tumutulong sa inyong katawan na lubos na magamit ang collagen na iyon at ilang tinadtad na almendras para sa malusog na taba. Ilipat ang timpla sa mabababaw na pinggan o maliliit na hulmahan at palamigin hanggang sa tumigas. Ang makukuha ninyo ay isang masarap at malambot na treat na magaan sa tiyan, ngunit maraming ginagawa sa loob ng inyong katawan, pinalalakas ang inyong mga kasukasuan, pinapagaan ang paninigas, at binibigyan ang inyong mga tissue ng tiyak na sustansyang kailangan nila upang manatiling matibay at nababanat. Ang maliit na gelatin snack na ito ay maaaring maging lifesaver para sa sinumang higit sa sisita na nagdurusa sa makirot na tuhod, masakit na balakang
o iyong mabagal at paulit-ulit na panghihina na kaakibat ng pagtanda. At marahil ang pinakamagandang aspeto, kayo mismo ang gumawa nito ng may pag-iisip, intensyon at pang-araw-araw na benepisyo. Pangatlo, chicken bone broth bites. Ang bone broth o sabaw ng buto ay maaaring pakinggan na parang isa lamang anyo ng sopas, ngunit ito ay isa sa pinakamabisang natural na lunas na maibibigay ninyo sa inyong katawan, lalo na kung kayo ay higit sa 60 at humaharap sa naninigas na kasukasuan, namamanhid na kamay o mga binti na hindi na kasing tatag tulad ng dati. Ang collagen at amino acids tulad ng glycine at proline na mahalaga para sa pagkumpuni ng cartilage, muling pagbuo ng connective tissue at maging sa paggaling ng ugat ay sagana sa mainit at nakakakalmang sabaw na ito. Ang collagen sa mga buto ng manok ay nadudurog sa estado na madaling masipsip ng inyong katawan kapag pinakuluan ninyo ang mga ito ng dahan-dahan sa loob ng ilang oras. Hindi lang ito comfort food. Ito ang tamang uri ng nutrisyon para makabangon ang inyong katawan. Ang magandang balita ay maaari ninyo itong isama sa inyong pang-araw-araw na gawain nang walang anumang espesyal na kagamitan. Itabi lamang ang mga natirang buto ng manok mula sa inihaw o kahit ilang pakpak. Ilagay ang mga ito sa isang malaking kaldero na may tubig, kaunting suka, at tinadtad na gulay tulad ng sibuyas, celery, at karot. Pakuluan ng mahina sa loob ng humigit kumulang 8 oras. Kapag handa na ang sabaw, ibuhos ito sa mga garapon pagkatapos salain. Magiging malambot na gel ito habang lumalamig. Iyan ang inyong DIY collagen booster. Para sa dagdag na lasa at sustansya, kumuha ng kaunti initin ng bahagya at lagyan ng sariwang parsley at kaunting katas ng kalamansi o lemon. Magiging mas maayos ang pakiramdam ng inyong mga kasukasuan. Mababawasan ang lumalagutok na pakiramdam at magiging mas madali ang pang-araw-araw na gawain sa kalahating tasa lamang bawat araw. Bukod dito, ang sabaw na ito ay nagbibigay sa inyong katawan ng tulong na kailangan nito upang simulan ang pagpapagaling ng mga tissue na kumokontrol sa paggalaw at pakiramdam kung nakakaranas kayo ng panghihina ng binti o pamamanhid sa inyong mga kamay. Ito ay direktang nagmumula sa inyong kusina at malusog at banayad. Higit sa lahat, ito ay isang pang-araw-araw na gawain sa pangangalaga sa sarili upang tulungan kayong maging mas maliksi, mas maginhawa, at maging katulad muli ng inyong sarili, isang maliit na mangkok sa bawat pagkakataon. Pang-apat, mga kagat ng melon at mint. Karamihan sa mga individual ay hindi alam ang kritikal na papel na ginagampanan ng vitamin C sa pagbuo ng collagen. Kung wala nito, hindi makakagawa ng collagen ang inyong katawan. Hiwain lamang ang isang hinog at makatas na kamatis at takpan ito ng sariwang kesong puti o mozzarella. O kung mas gusto ninyo ang walang gatas na opsyon, subukan ang mga hiwa ng abokado, buhusan ng kaunting extra virgin olive oil sa ibabaw na tumutulong sa pagsipsip ng katawan sa mga antioxidant na iyon, at magdagdag ng ilang sariwang dahon ng basil para sa lasa at tulong sa panunaw. Upang matiyak na maghahalo ang lahat,
hayaan itong tumimplan ng ilang minuto. Magkakaroon kayo ng snack na lasang galing sa isang mamahaling kainan, ngunit talagang kinukumpuni nito ang inyong katawan. Nagbibigay ito ng mga sangkap na panlaban sa pamamaga nagha-hydrate at nagbibigay ng kinakailangang nutrisyon para sa inyong mga tissue na unti-unting gumaling. Kung gagawin ninyo itong ugali, maaari kayong makaranas ng pinabuting pagkalastiko ng balat, mas kaunting sakit sa kasukasuan, at pangkalahatang pakiramdam ng suporta sa loob. Isang masarap na pagkain sa bawat pagkakataon. Ang isang maliit na gawa ng kabutihan sa sarili ay maaaring gawing mas madali at mas komportable para sa inyo na patuloy na kumilos. Panglima, guava yogurt bowl. Ang bayabas ay maaaring hindi ang unang prutas na pumapasok sa isip kapag iniisip ninyo ang mga paraan upang mapataas ang collagen, ngunit dapat, lalo na kung kayo ay higit sa 100 at nakakaranas ng naninigas na kasukasuan, namamanhid na kamay, o mahihinang binti. Ang bayabas ay isa sa mga pinakasaganang pinagmumulan ng vitamin C. Kumpara sa isang dalandan, ang 100 gramo ay nagbibigay ng higit sa 200 miligramo ng vitamin C. Napakahalaga niyan dahil ang vitamin C ay hindi lamang kapaki-pakinabang kundi kinakailangan din. Kung wala ito, ang inyong katawan ay pisikal na hindi makakagawa ng collagen. Maaari kayong magkaroon ng pamamanhid sa inyong mga daliri, banayad na pananakit sa inyong mga tuhod, o nabawasang lakas ng binti kung hindi kayo nakakakuha ng sapat. Ang mga ito ay maaaring magpahiwatig na ang inyong katawan ay nangangailangan ng karagdagang tulong. Ang bayabas ay kapaki-pakinabang sa sitwasyong ito. Bukod pa rito, kapag pinagsama ninyo ang bayabas sa mga pagkaing mataas sa protina tulad ng Greek yogurt, binibigyan ninyo ang inyong katawan ng mga pundasyon na kailangan nito upang lumikha ng collagen, pati na rin ang enerhiya na kailangan nito upang makabawi at maging mas malakas. Bagaman madaling gawin, ang guava yogurt bowls ay medyo makapangyarihan. Hiwain lamang ang ilang hinog at sariwang bayabas sa maliliit na piraso at ihalo ito sa plain Greek yogurt. Lagyan ng tinadtad na almendras o walnuts sa ibabaw. Pigaan ng dayap para sa dagdag na vitamin C boost at lagyan ng pulot o honey para sa natural na tamis. Ang mga mineral at magandang taba mula sa mga mani ay tumutulong din sa paggaling. Ang resulta, isang mangkok na puno ng mga mineral na kaibigan ng collagen, amino acids at antioxidants na madaling tunawin at kaaya-aya. Nilalabanan nito ang pamamaga, pinapagaling ang tissue at pinapanatiling nababanata ang inyong katawan. Ano ang pinakamagandang bahagi? Madali itong tunawin at masarap ang lasa. Ang pagbibigay sa inyong sarili ng isang maliit na pakete ng pangangalaga sa bawat kutsara ay kapaki-pakinabang para sa pangmatagalan pati na rin sa kasalukuyan. Hindi kinakailangang maging mahirap ang paggaling. Kailangan lang itong maging pare-pareho. At maaari itong magsimula sa isang bagay na kasing dali ng bayabas at yogurt. Pang-anim, kiwi crunch. Ang vitamin C na kailangan ng inyong katawan upang makagawa ng collagen ay maaaring sagana na maibigay ng 2 o 3 kiwi lamang bawat araw. Ang inyong balat ay matibay, ang inyong mga kasukasuan
ay matatag at ang inyong mga ugat ay malusog dahil sa collagen. Alinsunod dito, ang pagkain ng kiwi araw-araw ay makakatulong na mabawasan ang pamamanhid ng kamay at labanan ang anumang kahinaan ng binti na maaari ninyong maranasan habang nagkakaedad. Wala nang mas dadali pa sa snack na ito. Hiwain ang isang sariwang kiwi at lagyan ng ilang inihaw na almendras o walnuts sa ibabaw. Bukod sa pagbibigay ng masarap na lutong, ang mga mani ay may kasamang kapaki-pakinabang na taba na ginagamit ng inyong katawan para sa pagpapanatili at pagkumpuni ng tissue. Magdagdag ng kaunting asin o isang dakok ng chili flakes para sa kaunting anghang. Maaari nitong mapabuti ang kalusugan ng ugat at pataasin ang sirkulasyon. Bukod sa pagiging masarap, ang nagpapabukod tangi sa snack na ito ay higit pa sa pagtulong sa inyong katawan na lumikha ng collagen. Bukod pa rito, pinalalakas nito ang inyong immune system, pinapadali ang mas mahusay na panunaw at pinapabuti ang paggana ng neuron. Ang mga benepisyong ito ay partikular na kapaki-pakinabang habang tayo ay tumatanda dahil kailangan ng ating mga katawan ang lahat ng karagdagang tulong na maaari nilang makuha upang maging malusog at malakas. Isang simple at masarap na paraan upang maiwasan ang mga nakakainis na sintomas na iyon, na pabagalin kayo at upang matulungan kayong masiyahan sa buhay ng may higit na kaginhawahan at enerhiya, ay ang gawing pang-araw-araw na ugali ang Kiwi Crunch. Pang-7, pineapple nut bits. Ang enzyme na bromelain ay ang nagtatangi sa pinya mula sa ibang mga prutas. Hindi kayo dapat mabahala sa magarbong pangalan. Sa katunayan, nilalabanan nito ang pamamaga sa pinakamalalim na antas ng inyong katawan. Ang bromelain ay isa ring malaking tulong dahil ang pamamaga ay isang pangunahing dahilan kung bakit nagiging hindi komportable o naninigas ang mga kasukasuan at ugat habang tayo ay tumatanda. Ang natural na vitamin C na matatagpuan sa pinya ay kumukumpleto sa mabisang kombinasyon na tumutulong sa mas mabilis at mas mahusay na paggaling ng inyong katawan. Magkasama, ang mga sustansyang ito ay nagpapalusog kapwa sa inyong mga kasukasuan at inyong mga ugat, ginagawang mas madali ang pagkilos at pinapagaan ang masakit na paninigas na iyon. Ano ang pinakamagandang bahagi? Ang snack na ito ay kasing dali ng pagiging masarap nito. Hiwain lamang ang ilang sariwang pinya at isama ito sa ilang malulutong na kasoy o macadamia nuts. Ang protina at malusog na taba na matatagpuan sa mga mani ay eksaktong kailangan ng inyong katawan upang kumpunihin ang mga nasirang tissue at mapanatili ang matatag na antas ng enerhiya. Gusto ba ninyong itaas ang antas? Magdagdag ng ilang sariwang mint at kaunting cinnamon. Habang pinapaginhawa ng mint ang panunaw, ang cinnamon ay makakatulong na kontrolin ang asukal sa dugo at bawasan ang pamamaga. Ang regular na paggamit ng mga piraso ng pineapple nut na ito ay maaaring makatulong sa inyong maramdaman na mas malakas, mas malusog sa pangkalahatan at makaranas ng nabawasang paninigas at tumaas na enerhiya. Ito ay higit pa sa isang masarap na merienda. Nagbibigay ito sa inyong katawan ng pangmatagalang suporta, isang maliit
kasiyasiyang hakbang patungo sa pamumuhay pakiramdam at paggalaw ng mas mahusay lagpas edad. Iyon na po, ang 8 mabisang snack na ito ay maaaring makatulong sa natural na pagkumpuni ng collagen sa inyong katawan. Guava yogurt bowls, pineapple nut pieces, tomato mozzarella stalks, cantaloupe mint cubes, dark chocolate clusters, gelatin fruit nibbles at bone broth bites. Ang bawat isa ay puno ng mga sustansya na talagang kailangan ng inyong katawan, lalo na kung kayo ay higit sa 6'2" at gustong maramdaman na mas malakas. Magpaalam sa paulit-ulit na pamamanhid at kahinaan at gumalaw ng may kalayaan. Ang inyong katawan ay makakakuha ng tulak na kailangan nito upang simulan ang paggaling at pag-unlad muli kung isasama ninyo kahit isa sa mga snack na ito sa inyong regular na gawain. Huwag palampasin ang susunod na video sa channel na ito kung nais ninyong patuloy na matuto ng madaling natural na mga pamamaraan upang maging maganda ang pakiramdam araw-araw. At pakipindot ang like button kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ito. Ito ay isang malaking tulong sa amin upang matiyak na hindi ninyo mapalampas ang anumang payo sa hinaharap. Tandaan na mag-subscribe at i-activate ang notification bell. Gusto ko ring makarinig mula sa inyo. Pakibahagi ang inyong mga saloobin sa seksyon ng komento sa ibaba. Maraming salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na video. Magpaalam sa mahihinang binti at namamanhid na mga kamay. Pagkatapos ng edad na 60, dapat ninyong kainin ang 8 prutas na ito na mataas sa collagen. Hindi lang simpleng pagtanda ang nangyayari kung nanginginig ang inyong mga kamay paggising ninyo o ang inyong mga binti ay parang mahina at naninigas sa pagtatapos ng araw. Ito ay isang bagay na mas malalim pagkawala ng collagen at hindi ito nangyayari ng sabay-sabay. Taon-taon, unti-unti nitong inuubos ang sapin o cushion ng inyong kasukasuan, ang lakas ng inyong mga binti, at ang pakiramdam ng inyong mga kamay hanggang sa isang araw, ang pagtayo o paghawak ng isang tasa ay nagiging mas mahirap kaysa sa nararapat. Ito ay mas nakakagulat pa. Ang ilang mga prutas ay makakatulong sa katawan na muling buuin ang collagen sa loob lamang ng 2 oras, isang bagay na hindi alam ng karamihan sa mga taong higit sa 60. At hindi natin pinag-uusapan ang mga magagarbong pulbos o mamahaling bitamina. Mahahanap ninyo ang mga pangunahing pang-araw-araw na prutas na ito sa inyong pamilihang bayan o palengke. Ang 8 pinakamabisang prutas na mataas sa collagen ay ibubunyag sa video na ito na nakaayos mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamahusay. At maniwala kayo sa akin, gugustuhin ninyong manatili hanggang sa pinakadulo dahil ang prutas na nasa tuktok ng listahan ay napatunayang nakakabawas ng hindi komportableng pakiramdam sa tuhod ng higit sa 42% at nagpapataas ng density ng collagen ng 20% sa pamamagitan lamang ng pagkain nito araw-araw. Hindi ito teorya. Ang hula ay hindi opsyon. Tunay na siyensya at aktwal na resulta sa mga taong katulad ninyo ang sumusuporta sa lahat ng aming ibubunyag. Ito na maaaring ang pagbabago kung kayo ay pagod na,
sa pamamagitan ng inyong mga binti, ang inyong mga tuhod na nagiging mahina o ang inyong mga daliri na nagiging manhid. Sabihin sa amin kung anong prutas ang talagang gusto ninyo at ang inyong edad sa seksyon ng komento. Bago tayo magsimula, talagang gusto naming makarinig mula sa inyo at binabasa namin ang bawat komento. Dumiretso tayo sa unang prutas. Amla na minsan ay tinutukoy bilang Indian gooseberry ay isang prutas na talagang namumukod tangi sa iba at nararapat sa pinakamataas na ranggo. Maaaring hindi kayo sanay na makita ang maliit na berdeng prutas na ito sa inyong pamilihan, ngunit walang makakapantay dito lagpas edad senta sa usapin ng pagkumpuni ng collagen at pagbawi ng lakas sa inyong mga kasukasuan at kalamnan. Isa sa pinakamalakas at pinakamatatag na anyo ng vitamin C sa kalikasan ay matatagpuan ng sagana sa amla. Ang kasaganaan nito sa polyphenols na mga sangkap na nakabatay sa halaman na sumusuporta sa natural na paggamit ng katawan ng vitamin C ang talagang nagpapabukod tangi rito. Higit pa ito sa simpleng paggawa ng bagong collagen, ang amla ay gumagampan ng mas mahalagang gawain. Tumutulong ito sa pagpreserba ng inyong natitirang collagen. Mabilis na nasisira ang collagen habang tayo ay tumatanda, lalo na kung meron tayong matagal ng pagkasira o pamamaga ng kasukasuan. Gayunpaman, ang amla ay namamagitan at tumutulong sa inyong katawan sa antas na molekular sa pamamagitan ng pagpapasigla ng fibroblasts na mga selula na gumagawa ng mga bagong hibla ng collagen. Bukod pa rito, pinipigilan nito ang mga enzyme na sumisira sa collagen. Ang ibig sabihin nito ay mas kaunting pinsala at mas maraming muling pagbuo kung saan higit na kailangan ito ng inyong katawan. Ayon sa isang pananaliksik sa Clinical Interventions in Aging, ang mga nakatatandang kumuha ng amla araw-araw ay nag-ulat ng 42% na pagbawas sa hindi komportableng pakiramdam sa tuhod at 24% na pagtaas sa density ng collagen na nabiripika ng aktwal na pagsusuri sa balat. Higit pa iyan sa simpleng pagpapaginhawa ng mga sintomas. Ito ay paggaling ng katawan. Sa ilalim ng mikroskopyo, makikita ninyo. Ayon sa ibang pag-aaral, ang mga matatandang may arthritis na regular na uminom ng amla ay nag-ulat na nakaramdam ng mas matatag na pakiramdam kapag naglalakad o tumatayo, pagkakaroon ng mas malakas na mga binti, at pagkakaroon ng mas mahusay na pagkilos. Kaya paano ninyo ito gagamitin? Mayroon kayong mga pagpipilian. Maaari ninyo itong gamitin bilang juice, idagdag ang pulbos sa inyong tsaa o smoothie sa umaga o gumawa ng mabisang pampataas ng collagen na inumin sa pamamagitan ng pagsasama ng 1 kutsarita ng amla powder sa maligamgam na tubig, kalamansi at pulot. Ang amla ay medyo maasim kapag sariwa, ngunit nagiging mas madali itong kainin ng hilaw kung ibababad ninyo ito sa tubig na may asin buong gabi. Ang mga resulta ay madalas na mabilis kahit paano ninyo ito inumin. Pagkatapos ng ilang araw, maraming nakatatanda ang nag-uulat na mas madaling gumalaw ang kanilang mga binti, hindi gaanong namamaga ang kanilang mga tuhod, at maging ang mga tusok-tusok na pakiramdam sa kanilang mga kamay ay nagsisimulang mawala. Ang pagsasama ng amla sa inyong pang-araw-araw na gawain
ay maaaring maging pinakamabisang pagbabago na gagawin ninyo kung ang inyong mga kasukasuan ay nananakit para sa ginhawa at ang inyong katawan ay nararamdamang mas mahina kaysa dati. Pangalawa, ang mga strawberry. Sa kabila ng kanilang katamtamang laki at tamis, ang mga strawberry ay kabilang sa mga pinakamabisang prutas na maaari ninyong kainin pagkatapos ng edad na 60 upang palakasin ang inyong mga binti at protektahan ang inyong mga kasukasuan. Mayaman sa ellagic acid, vitamin C at mabisang antioxidants. Tinutulungan nito ang inyong katawan na mapanatili ang collagen sa halip na mawala ito. Ang natatanging katangian ng mga strawberry ay hindi sila naghihintay na lumabas ang problema. Sa katunayan, tinutulungan nila ang inyong katawan na pigilan ang pagsisimula ng pamamaga at pagkasira ng collagen. Ang pagkakain nito araw-araw ay nagbibigay sa inyong katawan ng mga mapagkukunan na kailangan nito upang maiwasan ang pinsala sa halip na tumugon lamang dito pagkatapos na itong mangyari. Lalo na kung kayo ay humaharap na sa mga issue tulad ng pamamaga ng tuhod, masakit na balakang o pamamanhid sa inyong mga daliri at paa. Iyan ay isang makabuluhang pagkakaiba. Ayon sa isang klinikal na pagsubok na inilathala sa Journal of Medicinal Food, ang mga nakatatandang may osteoarthritis sa kanilang mga tuhod na kumain ng strawberry araw-araw ay nakaranas ng 37% na pagbawas sa pamamaga at hindi komportableng pakiramdam. Nagdagdag lang sila ng strawberry at walang ibang binago. Ang mga makulay na pulang berry na ito ay ipinakita sa ibang pag-aaral na nagpapataas ng pagkalastiko ng balat at nagpapabagal sa pagkasira ng collagen sa mga nakatatanda. At higit pa ito sa simpleng pagmumukhang bata. Ang inyong mga litid kalamnan at kasukasuan ay pinagdidikit ng collagen. Ang lahat ay nagiging mas hindi komportable, mas mahina at matigas kapag nasira ito. Ang prutas na ito ay mahalaga dahil dito. Ito ay prangka, madaling hanapin at epektibo. Kumain ng sariwang organic na strawberry para sa pinakamainam na benepisyo upang maiwasan ang pagkain ng anumang pestisidyo na maaaring magpalala ng pamamaga. Maaari ninyo silang isama ng buo pati ang berdeng tuktok. Kung gagawa kayo ng smoothie, ang karagdagang antioxidants sa berdeng bahagi na iyon ay kapaki-pakinabang sa inyong kalusugan. Iwasan lamang ang mga nakalatang strawberry at matatamis na preserve. Ang mga iyon ay madalas na puno ng asukal na kumokontra sa inyong mga nais. Ang pag-inom ng isang tasa ng sariwang strawberry araw-araw ay makakatulong na mapanatili ang mas matibay na collagen, mas magandang balat, at mas nababanat na mga tuhod. Subukang kainin ang mga ito sa unang bahagi ng umaga, lalo na pagkatapos ng kaunting paglalakad o banayad na pag-uunat. Ang inyong katawan ay mas handang sumipsip ng mga sustansya at pumasok sa healing mode sa oras na iyon dahil mas aktibo ang daloy ng inyong dugo. Ito ay isang maliit na ugali, ngunit maaaring makatulong ito sa inyong mga kamay na maging mas matatag. Ang inyong mga kasukasuan ay mararamdaman na parang dati at ang inyong mga binti ay magiging mas magaan. Ang pinakamakapangyarihang mga bagay ay minsan ang pinakasimple. Pangatlo, blueberry. Bagaman ang mga blueberry ay kilala sa kanilang kakayahan
na mapabuti ang memorya, karamihan sa mga tao ay hindi alam na sila rin ay kabilang sa mga pinakamahusay na prutas para sa kalusugan ng kasukasuan, lalo na para sa mga higit sa isinto na nagdurusa sa mahihinang kalamnan, namamagang binti o naninigas na tuhod. Ang mabisang natural na mga sangkap na kilala bilang anthocyanins na nagbibigay sa mga blueberry ng kanilang mayamang kulay at may tunay na kamangha-manghang mga benepisyo sa kalusugan ay sagana sa maliliit na blueberry na ito. Tumutulong sila sa pagpigil sa pagkasira ng collagen. Nagkakaroon ng maliliit na punit sa ating mga litid at cartilage habang tayo ay tumatanda. Hindi maayos na makukumpuni ng inyong katawan ang mga maliliit na punit na ito kung hindi sapat ang collagen. At ang mga blueberry ay makakatulong diyan. Higit pa sa simpleng pagbabawas ng pamamaga ang ginagawa nila. Sa katunayan, binibigyan nila ang inyong katawan ng senyales na simulan ang pagpapagaling sa nasirang tissue. Sa loob lamang ng 2 linggo, ang mga nakatatandang kumukonsumo ng blueberry araw-araw ay nakaranas ng 38% na pagbuti sa paggana ng kasukasuan at isang makabuluhang pagbawas sa pamamaga ng ibabang bahagi ng katawan at binti ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, at nanggagaling lamang iyan sa kakaunti bawat araw. Ang flavonoids at vitamin C na sagana sa blueberry ay tumutulong din upang mapahusay ang sirkulasyon, lalo na sa mga binti kung saan ang daloy ng dugo ay may posibilidad na bumagal sa pagtanda. Ang inyong mga kalamnan at kasukasuan ay tumatanggap ng mas maraming sustansya at mga sangkap na nagpapagaling, kung saan mismo kinakailangan ang mga ito salamat sa pinabuting daloy ng dugo. Ang pagpili ng wild blueberries ay magbubunga ng pinakamagandang resulta. Sila ay mas mabisang tagapagpagaling at naglalaman ng doble ng dami ng antioxidants kaysa sa mga karaniwan. Maaari silang kainin ng mag-isa, ihalo sa oatmeal, i-blend sa smoothie, o kainin lamang bilang merienda sa isang maliit na mangkok. Ang mga fruit snacks may lasang yogurt at tinatawag na blueberry muffins ay mga bagay na dapat ninyong iwasan. Karaniwang mayroon silang napakakaunting aktwal na prutas at mataas sa asukal. Ang regular na pagkonsumo ng tunay na blueberry ay makakatulong sa inyong mga binti na gumalaw ng mas madali, ang inyong mga kasukasuan na maging mas maluwag, at ang inyong mga umaga na magsimula ng may mas kaunting sakit. Ang blackberries ay maaaring ang pinakasimple at pinakamasarap na paraan upang bumuti ang pakiramdam ng mabilis. Kung napansin ninyo na ang inyong mga tuhod ay namamaga pagdating ng tanghalian o ang inyong mga binti ay naninigas pagkatapos maglakad, sa kabila ng kanilang liit, ang mga blackberry ay kabilang sa mga pinakamabisang prutas na magagamit muling bumubuo ng collagen at nagpapabawas ng pamamaga na nagdudulot ng hindi komportableng pakiramdam kapag naglalakad. Kung nais ninyong protektahan ang inyong mga kasukasuan, ang kanilang natatanging kulay ube ay sanhi ng mga sangkap na kilala bilang anthocyanins na pumipigil sa pagkasira ng collagen sa inyong katawan sa pamamagitan ng pag-aasal bilang mikroskopikong mga kalasag, at iyan ay makabuluhan dahil ang cartilage, litid at mga kasukasuan sa ating mga katawan
ay nagsisimulang masira sa pagtanda. Kung walang sapat na collagen, ang mga tissue na iyon ay naiipit sa tuwing tatayo kayo mula sa isang upuan o ibabaluktot ang inyong mga tuhod. Nawawala ang kanilang lakas, talbog at kapasidad para sa pagbawi. Ang blackberry anthocyanins, gayunpaman, ay tumutulong sa depensa. Pinipigilan nila ang mga tiyak na enzyme na nagpapabilis sa pagkasira ng mga tumatandang kasukasuan. Sa katunayan, ang mga nakatatandang kumonsumo ng blackberry araw-araw ay nakaranas ng 25% na pagbawas sa pamamaga na nauugnay sa pagkasira ng kasukasuan. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Nutrients, iyan ay isang makabuluhang pagkakaiba. Iyan ay tunay na ginhawa. Kapag gumalaw kayo, mararamdaman ninyo ito. Hindi tumitigil doon ang mga blackberry. Ayon sa ibang pag-aaral, mula sa isang unibersidad, ang pagkain ng mga pagkaing mataas sa anthocyanins ay nakatulong na mapanatili ang collagen sa mga tuhod at siko, kung saan ang pagkalastiko ay may posibilidad na mawala muna. Mas mainam pa sila ay mataas sa manganese, isang trace mineral na kailangan ng inyong katawan upang lumikha ng bagong collagen. Pinapataas nila ang daloy ng dugo na nagpapataas ng dami ng oxygen at mga sustansya na umaabot sa inyong mga kalamnan at kasukasuan. Dahil ang sirkulasyon sa mga binti at paa ay may posibilidad na bumagal sa pagtanda, ito ay partikular na mahalaga para sa mga nakatatanda. Ang pagkain ng sariwang blackberry ay ang pinakamahusay na paraan upang makuha ang lahat ng mga benepisyong ito. Iwasan ang mga nagyelo o frozen na may dagdag na asukal o anumang naproseso tulad ng mga pie o jam. Maaari rin ninyong idagdag ang mga ito sa inyong smoothie, ihalo sa plain yogurt o kumuha lamang ng ilan ng mag-isa. Dahil ang inyong katawan ay gumagaling pa rin mula sa pamamaga na naipon sa magdamag. Pinakamahusay na kainin ang mga ito sa umaga. Ang inyong mga bukong-bukong ay maaaring makaramdam ng hindi gaanong paninigas, ang inyong mga kasukasuan ay mas malambot at ang inyong mga tuhod ay mas magaan kung kakain kayo kahit isang maliit na mangkok ng blackberry araw-araw. Kaya ang maliliit na blackberry ay may malaking epekto at maaaring maging bago ninyong paboritong panlunas na merienda. Tandaan ninyo na mag-subscribe sa channel kung naging kapaki-pakinabang ang mga prutas na pampataas ng collagen na ito, at kung gusto pa ninyo ng mas makabuluhang payo kung paano labanan ang sakit ng kasukasuan at mapanatiling malakas ang mga binti pagkatapos ng edad na 60. Nagbibigay kami ng epektibong payo na suportado ng siyensya upang manatili kayong aktibo, walang sakit, at masiyahan sa bawat yugto ng inyong paglalakbay. Panglima, bayabas. Sa kabila ng pagiging isa sa mga pinaka-epektibong pagkain para sa pagpapataas ng collagen, ang bayabas ay bihirang pag-usapan. Para itong nakabaon na kayamanan na nasa harapan lang ninyo. Ang karamihan sa mga tao ay naniniwala na ang mga dalandan o orange ang pinakamahusay na mapagkukunan ng vitamin C, ngunit ang mga bayabas ay higit na nakahihigit. Ang pagkain ng isang bayabas lamang ay nagbibigay sa inyong katawan ng doble ng pang-araw-araw na halaga ng vitamin C na kailangan nito upang simulan ang paggawa ng collagen muli.
dahil ang isang bayabas ay may 4 na beses na nilalaman ng vitamin C kumpara sa isang dalandan. Bukod pa rito, tulad ng walang alinlangan na alam ninyo ngayon ang kakulangan ng collagen ay nagiging sanhi ng paninigas ng inyong mga kasukasuan, panghihina ng inyong mga binti, at maging ang pamamanhid ng inyong mga kamay. Gayunpaman, ang bayabas ay higit pa ang ginagawa para sa inyong katawan kaysa sa pagpapataas lamang ng produksyon ng collagen. Tumutulong din ito sa pagpreserba ng inyong natitirang collagen. Ito ay dahil sa mga natural na sangkap na gumaganap bilang pananggalang tulad ng polyphenols at lycopene. Ang mga antioxidant na ito ay nagpapabagal sa proseso ng pagtanda na sumisira sa collagen, lalo na kapag ang inyong mga tissue ay nasa ilalim ng oxidative stress o ang inyong mga kasukasuan ay namamaga. Ayon sa isang klinikal na pag-aaral na inilathala sa Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, ang mga taong kumain ng bayabas araw-araw sa loob ng 6 na linggo ay nakaranas ng kapansin-pansing pagbawas sa pamamaga ng kasukasuan at pagbuti sa pagkalastiko ng balat. Ang dahilan nito ay binabawasan ng bayabas ang uri ng panloob na tensyon na sumisira sa inyong mga connective tissues. Bukod pa rito, ang inyong katawan ay maaaring magsimulang magpagaling mula sa loob palabas kapag nararamdaman nitong ligtas at suportado ito. Kainin ang inyong bayabas ng hilaw kasama ang balat upang makuha ang pinakamataas na benepisyo. Marami sa mga hibla at antioxidant ang nasa balat. Maaari itong kainin ng ganoon lang hiwain tulad ng mansanas o i-blend kasama ng papaya o kiwi upang gawing smoothie. Kapag ganap na hinog ang lasa na kombinasyon ng asim at tamis, ay nagiging mas masarap. Siguraduhin lamang na layuan ang mga naprosesong merienda ng bayabas at juice ng bayabas na nabibili sa tindahan. Ang karamihan sa mga iyon ay mataas sa asukal na nagpapawalang bisa sa anumang potensyal na benepisyo sa pagpapagaling. Ang bayabas ay dapat na bahagi ng inyong gawain sa umaga kung seryoso kayo sa pagbibigay sa inyong katawan ng paraan upang mabawi ang lakas, mapababa ang pamamaga at mapataas ang kakayahang umunat ng inyong mga kamay, tuhod at bukong-bukong. Ito ay isang maliit na ugali na maaaring magkaroon ng malaking epekto sa inyong pang-araw-araw na pakiramdam. Pang-anim, papaya. Ang papaya ay maaaring isa sa gantam sa pinaka-epektibong prutas para sa pagkumpuni ng mga nasirang kasukasuan at pagbabalik ng collagen, ngunit ito rin ay isa sa mga pinaka-hindi napapansin. Sa ilalim ng luntiang balat at kulay kahel na laman, ang papaya ay higit pa sa pantulong sa panunaw tulad ng paniniwala ng karamihan. Ang papain, isang pambihirang enzyme na naghihimay ng mahahabang kawing ng protina sa mas maliliit na pundasyon na ginagamit ng inyong katawan upang makabuo ng collagen, ang siyang nagpapabukod tangi sa papaya. Ang inyong katawan ay simpleng hindi kayang kumpunihin ang tissue sa inyong mga litid o kasukasuan sa paraang kaya nito dati kung wala ang prosesong iyon. Narito ang mas nakakagulat. Sa katunayan, ang papaya ay may mas maraming vitamin C kaysa sa mga dalandan. Kaya nagbibigay ito sa inyong katawan ng eksaktong nutrisyon na kailangan nito
upang simulan ang paggawa ng bagong collagen. Ang tissue na nakapalibot sa inyong mga kasukasuan ay nagsisimulang matuyo at mawala ang pagkalastiko nito kapag bumaba ang antas ng inyong collagen. Ang paninigas pamamanas at ang pakiramdam na parang may gumagaralgal kapag gumagalaw kayo ang resulta niyan. Sa kabilang banda, ang papaya ay nagbibigay sa inyong katawan ng mga pundasyon na kailangan nito upang maghilom at palambutin muli ang mga nasirang tissue. Ang mga taong may paninigas ng tuhod na regular na kumain ng papaya ay nakaranas ng malaking pagbawas sa sakit at pagtaas sa kakayahang umunat ng kasukasuan sa loob lamang ng 2 linggo, ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Medicinal Food. Hindi lamang ito basta pangarap, iyan ay totoong siyensya. Ang papain vitamin C at flavonoids na naroon sa laman ng papaya at maging sa mga buto ay nagsama-sama upang bawasan ang pamamaga at itaguyod ang paglikha ng collagen. Kainin ang papaya kapag ito ay ganap na hinog upang makuha ang pinakamataas na benepisyo. Sa puntong iyon, ang laman ay malambot, masarap at puno ng aktibidad ng enzyme. Ang ilang mga individual ay nagdaragdag pa ng ilan sa mga buto sa kanilang smoothie para sa karagdagang katangian laban sa pamamaga, at ang kaunting piga ng dayap sa ibabaw ay maaaring magpataas ng nilalaman nitong vitamin C. Iwasan lamang ang pagkain ng mga hilaw na papaya nang hindi niluluto. Ang mga papaya ay pinakamahusay na kainin sa umaga o pagkatapos mismo ng mabilis na paglalakad. Kapag ang inyong katawan ay mas bukas sa pagtanggap ng mga sustansya at nasa recovery mode, ang papaya ay maaaring maging banayad at natural na lunas para sa naninigas na mga binti, paggising ninyo o mahigpit na tuhod na nararanasan ninyo pagkatapos tumayo ng matagal o umakyat ng hagdan. Ito ay masarap, simple at magaan sa pakiramdam kainin araw-araw. Pang-7, pinya. Huwag kayong magpalinlang sa makatas at matamis na lasa ng pinya. Ang prutas na ito ay hindi kapani-paniwalang epektibo sa pagbabawas ng pamamaga at pagprotekta sa inyong mga kasukasuan. Isang enzyme na tinatawag na bromelain na sinaliksik para sa kakayahan nitong durugin ang mga protina at puntiryahin ang pamamaga, kung saan higit na kailangan ito ng inyong mga kasukasuan, ang siyang nagpapabukod tangi sa pinya. Nahihirapan ang inyong katawan na lumikha ng collagen na kinakailangan upang mapanatili ang lakas at kakayahang umunat ng inyong mga tuhod, bukong-bukong o balakang kapag ang mga ito ay namamaga. Ang pamamaga ay isang malaking issue dahil dito. Pinipigilan nito ang katawan na pagalingin ang sarili. Ang pinya ay gumagawa ng perpektong kondisyon para sa collagen na kumpunihin at patibayin ang inyong mga connective tissues. Sa katunayan, ang mga individual na may osteoarthritis sa kanilang mga tuhod na uminom ng bromelain araw-araw ay nag-ulat ng 14% na pagbawas sa sakit ng kasukasuan at pamamaga, ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Clinical Rheumatology. Para sa mga taong nakaranas ng paninigas sa loob ng maraming taon, iyan ay isang malaking pagbuti. Mas mainam pa natuklasan ng isang pag-aaral sa Germany na ang bromelain
ay gumanap ng kasing husay ng ilang karaniwang gamot sa sakit nang walang hindi kanais-nais na epekto ng pagkapagod o sakit ng tiyan. Kaya ang pinya ay higit pa sa isang masarap na pagkain. Ito ay isang natural na kapalit para sa mga gamot na ginagamit upang gamutin ang sakit ng kasukasuan. Bukod sa bromelain, ang pinya ay isang mahusay na mapagkukunan ng manganese at vitamin C dahil tumutulong sila sa pag-activate ng mga enzyme na kinakailangan ng inyong katawan upang makagawa ng bagong collagen. Ang mga sustansyang ito ay mahalaga. Higit sa 75 miligramo ng vitamin C na sapat upang tulungan ang inyong pagsisikap sa pagbuo ng collagen sa buong araw ay matatagpuan sa isang tasa lamang ng sariwang pinya. Palaging piliin ang sariwang pinya para sa pinakamataas na benepisyo. Iwasan ang dilatang pinya na may syrup o iyong mga nagyelong piraso na nababalutan ng asukal. Maaari talaga nilang palalain ang pamamaga at wala silang parehong potensyal sa pagpapagaling. Dahil ang inyong mga digestive enzymes ay nasa pinakamainam na kondisyon, sa umaga mas mabilis ninyong masisipsip ang lahat ng mahahalagang sustansyang iyon na ginagawang perpektong oras ng araw ang umaga upang kumain ng pinya. Ito ay maaaring kainin ng hilaw, idagdag sa smoothies o kung kayo ay medyo malakas ang loob, isama sa bone broth o sabaw ng buto upang makatulong sa paggaling ng kasukasuan. Ang pinya ay maaaring maging bago ninyong paboritong prutas. Kung napag-alaman ninyo na ang inyong mga binti ay naninigas at masikip pagdating ng hapon o na ang inyong mga tuhod ay namamaga pagkatapos tumayo, ito ay isang madaling natural na pamamaraan upang tulungan ang inyong katawan sa muling pagbuo ng collagen na nagpapanatili sa inyong mga kasukasuan na walang sakit at malusog habang binabawasan din ang pamamaga. Pangwalo, kiwi. Bagaman ang mga kiwi ay mukhang isang maliit na karaniwang prutas, sila ay talagang isang mahusay na mapagkukunan ng mga sustansya na sumusuporta sa produksyon ng collagen sa inyong katawan, lalo na sa inyong mga binti at kasukasuan. Alam ninyo, ang mga kiwi ay isang mahusay na mapagkukunan ng vitamin C na siyang pangunahing bida rito. Ang inyong katawan ay simpleng hindi makakalikha ng bagong collagen kung hindi ito nakakatanggap ng sapat na vitamin C. At iyan ay makabuluhan dahil ang collagen ay nagpapanatili ng lakas at kakayahang umunat ng inyong mga litid at cartilage. Ang inyong mga kasukasuan ay hindi gumagaling ng kasing bilis kapag wala kayong sapat na vitamin C. Ang sakit o paninigas ay nagtatagal lamang ng higit pa sa nararapat dahil ang mga tissue ay nagsisimulang masira. Higit sa 70 miligramo ng vitamin C ang matatagpuan sa isang katamtamang laki ng kiwi. Iyan ay higit pa sa sapat upang i-activate ang mga enzyme na kailangan ng inyong katawan upang gawing collagen ang mga amino acids na inyong kinakain. Sa isang klinikal na pag-aaral sa New Zealand, ang mga kalahok na kumonsumo ng 2 kiwi araw-araw ay nag-ulat ng pinabuting paggalaw ng kasukasuan at nabawasang paninigas pagkatapos lamang ng 1 linggo. Ang antas ng vitamin C sa kanilang dugo ay tumaas ng 31% na mas nakakaintriga at nagpapahiwatig na ang kiwi
ay talagang may epekto sa kanilang mga katawan. Ang actinidin isang natural na enzyme na matatagpuan sa mga kiwi ay tumutulong sa pagdurog ng protina upang mas mabilis na masipsip ng inyong katawan ang mga sustansya. Mas mahusay na panunaw at mas maraming hilaw na materyales na magagamit upang pagalingin ang inyong mga connective tissues at kasukasuan ang resulta nito. Kapag kumakain ng sariwang kiwi sa umaga, mainam na kainin din ang mabalahibong balat. Ang mga antioxidant at hibla ay nasa pinakamataas na antas doon. Huwag itong sayangin dahil ang karamihan sa masarap na bagay ay nakatago sa ilalim ng mabalahibong balat na iyon. Maaari itong kainin bilang merienda ng mag-isa, hiwain sa yogurt o isama sa ibang prutas tulad ng bayabas o papaya upang gawing smoothie. Bagaman ito ay isang talagang madaling proseso, maaari nitong mapataas ng malaki ang inyong produksyon ng collagen. Ang kiwi ay isang natural masarap na paraan upang tulungan ang inyong katawan na gumaling mula sa loob palabas. Kung kayo ay nagdurusa sa naninigas na mga binti, masakit na tuhod, o iyong paulit-ulit na sakit ng kasukasuan, na ayaw mawala ito, ay simple abot kaya at walang abalang karagdagan sa inyong pang-araw-araw na schedule. Ang isang maliit na prutas ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa inyong pakiramdam araw-araw. Narito ang 8 mabisang prutas na may kakayahan ng higit pa sa pagbabawas ng pamamanas. Sa katunayan, tinutulungan kayo nitong maglakad, yumuko at kumilos ng mas madali sa pamamagitan ng muling pagbuhay ng collagen sa inyong mga binti at kasukasuan. Wala itong kinalaman sa mga uso. Ang mga ito ay totoong pagkain na may mga resulta na sinusuportahan ng siyensya. Sa loob lamang ng ilang araw, maaari kayong magsimulang makaranas ng mas kaunting sakit, tumaas na kakayahang umunat, at mas malakas na mga binti kung sisimulan ninyong isama ang kahit 2 o 3 lamang sa mga prutas na ito sa inyong pang-araw-araw na gawain, lalo na simula sa amla. Ano ang una ninyong susubukan? Iwan ang inyong sagot sa seksyon ng komento. Gusto naming makarinig mula sa inyo at binabasa namin ang bawat isa sa kanila. Para sa mas maraming impormatibong video na tulad nito na tutulong sa inyo sa inyong landas patungo sa mas mabuting kalusugan, huwag kalimutang mag-subscribe. Magpaalam sa mahihinang binti at namamanhid na mga kamay. Dapat ninyong kainin ang 8 gulay na ito na mataas sa collagen. Paano kung sabihin ko sa inyo na hindi ninyo namamalayan na ang inyong katawan ay unti-unting humihina? May isang banayad na panganib na nagnanakaw ng inyong lakas at iyon ay ang pagkawala ng collagen pagkatapos ng edad na 60. Maaaring alam na ninyo ang mga sintomas tulad ng pamamanhid sa inyong mga kamay, paninigas sa inyong mga tuhod, at panghihina sa inyong mga binti. Ngunit hindi ito isang bagay na nararanasan ninyo ng sabay-sabay. Ang mga ito ay hindi lamang mga palatandaan ng pagtanda. Ang mga ito ay mga babala na ang dami ng collagen sa inyong katawan ay delikadong mababa na. Ito ang bahagi na walang tumatalakay. Maaaring nawala na ninyo ang higit sa 30% ng inyong natural na collagen sa oras na kayo ay 65. Ang inyong mga kasukasuan ay naninigas dahil dito.
Ang mga pang-araw-araw na aktibidad tulad ng paglalakad at pagtayo ay nagsisimulang sumakit ng higit pa kaysa dati habang ang inyong mga kalamnan ay nagsisimulang humina. Gayunpaman, narito ang magandang balita. Maaaring nasa inyong kusina na ang sagot at maaari kayong lumaban. Ang 8 gulay na mayaman sa collagen na natural na nagpapalakas ng inyong mga kasukasuan, kalamnan at ugat ay tatalakayin sa video ngayon ayon sa pagkakasunod-sunod mula sa pinakamababa hanggang sa pinakakapakipakinabang. Ang pangatlong gulay ay talagang makapangyarihan. Ayon sa mga pag-aaral, maaari talaga nitong kumpunihin ang nasirang cartilage at sa loob ng ilang linggo ay bawasan ang sakit ng ugat ng hanggang 40%. Gayunpaman, mayroon akong kaunting tanong para sa inyo bago tayo magsimula. Saan kayo nanonood? At mas nararamdaman ba ninyo ang sakit sa inyong mga kamay o binti? Iwan ang inyong sagot sa seksyon ng komento. Tandaan na mag-subscribe at binabasa namin ang bawat isa. Nararapat kayong makaramdam ng lakas, tatag at kumpiyansa bawat araw. Kaya naman ang bawat video sa channel na ito ay masusing sinaliksik upang itaguyod ang kalusugan ng mga senior. Magsimula na tayo. Una, parsley. Ang maliit na luntiang halamang ito ay isang pangunahing kakampi para sa sinumang higit sa 100 na nagdurusa sa paninigas ng kasukasuan, pamamanhid ng kamay o mahihinang binti. Dahil naglalaman ito ng mas maraming vitamin C at vitamin K bawat gramo kaysa sa halos anumang karaniwang gulay. Gaano man karaming protina ang inyong kainin, hindi makakagawa ang inyong katawan ng collagen ng maayos kung walang sapat na vitamin C. Kaya naman ang isang bungkos ng sariwang parsley ay naglalaman ng mas maraming vitamin C kaysa sa isang dalandan. Ang ating natural na produksyon ng collagen ay bumabagal ng husto habang tayo ay tumatanda, lalo na sa edad na 60 na nagreresulta sa mas mahihinang kalamnan at naninigas na mga kasukasuan. Gayunpaman, may kapangyarihan ang parsley na baguhin iyon. Ang mga senior na may mas mataas na paggamit ng vitamin C ay may mas makapal na mga layer ng collagen, mas nababanat na mga kasukasuan at mas matibay na mga litid, lalo na sa mga sensitibong lugar tulad ng mga kamay at tuhod, ayon sa mga kamakailang pag-aaral mula 2022. Ngunit ang kapangyarihan ng parsley ay higit pa sa vitamin C. Bukod pa rito, naglalaman ito ng apigenin, isang mabisang kemikal mula sa halaman na nagpapababa ng pamamaga kung saan mismo ginagawa ang collagen sa inyong katawan na pumipigil sa pagkawala ng kasalukuyang collagen dahil sa pagtanda at pagkasira. Ang glutathione na kung minsan ay tinutukoy bilang pangunahing antioxidant ng katawan ay pinapataas din ng parsley. Dahil ang mga free radicals at polusyon ay maaaring magpalala ng pagkasira ng collagen, ang glutathione ay nagsisikap na protektahan ang inyong balat, cartilage at mga litid mula sa pinsala. Higit pa rito, ang mataas na nilalaman ng chlorophyll ng parsley ay nagtataguyod ng daloy ng oxygen sa mga kasukasuan at kalamnan na nagpapabilis sa proseso ng paggaling kasunod ng anumang uri ng pinsala. Hindi kailangan ng maraming malalaking pagbabago sa diyeta upang isama ang parsley
sa inyong kinakain. Budburan lamang ito sa inyong mga inihaw na gulay o magdagdag ng ilang kutsarita sa inyong mga salad sopas or smoothies. Ang mga sintomas tulad ng panginginig ng daliri, masakit na kasukasuan, at mga binti na nararamdamang mas mahina o mas matanda kaysa sa iba pang bahagi ng inyong katawan ay maaaring mabawasan ng malaki sa pamamagitan ng maliliit na pang-araw-araw na dosis na ito. Sa makatuwid, ang parsley ay higit pa sa palamuti. Ituring itong gamot. Maaari ninyong mahanap ang isa sa mga pinakamabisang halamang nagbabalik ng collagen sa sarili ninyong kusina. Pangalawa, asparagus. Pagdating sa pagpreserba at pagkumpuni ng collagen sa inyong katawan, ang asparagus ay isang tunay na superhero. Maaari itong magmukhang isang magandang luntiang tangkay lamang sa inyong plato. Bilang natural na lunas, ang asparagus ay makakatulong sa sitwasyong ito. Ang glutathione na kung minsan ay tinutukoy bilang master antioxidant ay isa sa mga kapaki-pakinabang na sustansya ng asparagus. Ang mabisang sangkap na ito ay higit pa sa simpleng paglaban sa mga mapanganib na free radicals na nasa inyong katawan sa pamamagitan ng paghahanda at pagprotekta sa inyong mga hibla ng collagen. Talagang dumidiretso ito sa pinagmulan. Ang kahalagahan ng glutathione habang tayo ay tumatanda ay ipinakita ng isang pag-aaral noong 2020 na natuklasang ang mga senior na may mas mataas na antas ng glutathione ay may mas matibay na buto, mas makapal na mga layer ng collagen at mas kaunting mga palatandaan ng pagtanda sa kanilang mga tissue. Gayunpaman, ang asparagus ay nag-aalok ng higit pa sa kaligtasan. Tumutulong din ito sa muling pagbuo. Ito ay mataas sa vitamin K, isang mahalagang sangkap na gumaganap bilang traffic controller para sa calcium na nagdidirekta nito palayo sa malalambot na tissue at kasukasuan, kung saan maaari itong magdulot ng masakit na naiipit na ugat at paninigas at patungo sa mga buto kung saan ito nararapat. Nagreresulta ito sa mas kaaya-ayang paggalaw at mas kaunting sakit ng kasukasuan. Bukod pa rito, ang folate isang B vitamin na kinakailangan para sa pagkumpuni ng DNA at pagpapalit ng tissue. Dalawang proseso na kritikal para sa produksyon ng malusog na bagong collagen ay ibinibigay ng asparagus. Bukod pa rito, ang prebiotic fiber na matatagpuan sa asparagus ay sumusuporta sa mga kapaki-pakinabang na bakterya sa inyong tiyan. Bakit iyon mahalaga? Dahil ang ibang mahahalagang elemento na nagpapanatili ng collagen tulad ng vitamin C, zinc at magnesium ay mas madaling nasisipsip at na-activate ng isang malusog na tiyan. Sa madaling salita, ang asparagus ay banayad na kinukumpuni ang istruktura ng inyong katawan, pinatitibay ang inyong mga connective tissues at binibigyang kakayahan kayong gumalaw ng mas malaya at walang sakit. Bawat linggo ang asparagus ay dapat na nasa inyong plato kung nais ninyong natural na suportahan ang inyong mga kalamnan, kasukasuan at balat. Ang tunay na pagkain ay nagsisikap para sa inyong kalusugan. Hindi kailangan ng magagarbong taktika. Pangatlo, damong dagat o seaweed. Naglalaman ito ng mabisang mga mineral at kemikal na nagiging sanhi ng natural na paggawa ng inyong katawan ng mas maraming collagen. Ang damong dagat
ay may mga sustansya tulad ng iodine alginate at fucoidan na tumutulong sa pag-activate ng fibroblast na mga selula na muling bumubuo at nag-aayos ng nasirang tissue. Nagbibigay ito sa inyong katawan ng mga kasangkapan na kailangan nito upang lumakas at gumaling mula sa loob palabas. Bilang karagdagan, ang damong dagat ay nagbibigay ng mahahalagang trace minerals kabilang ang manganese, copper at zinc. Ang lahat ng ito ay kritikal para sa pagbuo ng collagen. Ang fucoidan, isang natatanging sangkap na matatagpuan sa damong dagat, ay naipakita sa mga pag-aaral na inilathala sa mga mapagkakatiwalaang journal tulad ng Marine Drugs na nagpapataas ng collagen, nagpapababa ng pamamaga at nagpapatibay sa mga tumatandang tissue. Ang mga benepisyo ng damong dagat ay hindi nagtatapos doon. Bukod pa rito, mayaman ito sa natural na iodine at omega-3 fatty acids na tumutulong sa inyong thyroid gland na mahalaga sa kakayahan ng inyong katawan na magpagaling ng mga sugat at mapanatili ang pangkalahatang kalusugan. Ang mga senior na kumuha ng seaweed extract ay talagang nag-ulat ng nabawasang sakit ng kasukasuan at mas mabilis na pagkumpuni ng litid. Ayon sa isang klinikal na pagsubok noong 2021 na nagreresulta sa mas mahusay na pagkilos at nabawasang paninigas, hindi ganoon kahirap isama ang damong dagat sa inyong dieta tulad ng iniisip ninyo. Ang seaweed flakes ay maaaring idagdag sa mga sopas salad o kahit sa smoothies para sa banayad, ngunit epektibong pagpapataas ng collagen. Ang unsalted nori sheets ay maaaring kainin bilang merienda. Ang karaniwang gulay dagat na ito ay tumutulong sa inyong permanenteng magpaalam sa namamanhid na mga kamay at mahihinang binti sa pamamagitan ng banayad, ngunit epektibong muling pagbuo ng balangkas ng inyong katawan. Ang damong dagat ay isang mahalagang karagdagan sa inyong pagluluto at rehimeng pangkalusugan kung nais ninyong mapadali ang natural na proseso ng paggaling ng inyong katawan at mapanatili ang inyong pagkilos. Pang-apat, ang remolatsa o beets. Ang beets o remolatsa ay maaaring ang lifeline na matagal nang hinihiling ng inyong katawan kung ang inyong mga binti ay madalas na nakakaramdam ng panlalamig, pamamanhid o bigat. Ang mga makulay at earthy na gulay na ito ay minsan hindi pinapansin, ngunit ang mga ito ay hindi kapani-paniwalang epektibo sa pagkumpuni ng collagen at pagpapalakas ng daloy ng dugo. Pagkatapos ng edad na 60, dalawang mahalagang sistema ang may posibilidad na humina. Isang tuso na salarin na nagkakait sa inyong mga tissue ng oxygen at sustansya na kailangan nila ay ang mahinang sirkulasyon na nagpapabagal din sa natural na synthesis ng collagen na nagpapanatili ng lakas at kakayahang umunat ng inyong mga kalamnan at kasukasuan. Binabago ng inyong katawan ang mataas na nilalaman ng nitrate ng remolatsa upang maging nitric oxide, isang natural na kemikal na nagpaparelax at nagbubukas ng mga daluyan ng dugo na nagpapahintulot sa dugong mayaman sa oxygen na dumaloy sa inyong mga tissue. Ito ang nagpapabukod-tangi sa remolatsa. Ayon sa isang pag-aaral noong 2019 sa Nutrients, ang mga senior na uminom ng beet juice araw-araw ay nakakita ng 21% na pagtaas sa daloy ng dugo sa kanilang mga binti
na nagpahusay sa kanilang tibay sa paglalakad at nagpahusay pa sa paggana ng kanilang kalamnan sa hita. Gayunpaman, pinabuti ng remolatsa ang sirkulasyon sa higit sa isang paraan. Ang betanin, isang mabisang antioxidant na lumalaban sa oxidative stress, ay naroon din sa kanila ang mismong mekanismo na nagpapabilis ng pagtanda at sumisira sa collagen. Bukod pa rito, ang remolatsa ay naglalaman ng maraming folate, isang B vitamin na kinakailangan para sa proteksyon ng collagen at pagkumpuni ng tissue dahil binabawasan nito ang mga negatibong epekto ng homocysteine, isang amino acid na konektado sa pamamaga at pinsala sa tissue. Piliin ninyo man na i-juice ang mga ito para sa mabilis at mabisang boost, i-steam upang mapanatili ang kanilang mga sustansya o ihawin upang mailabas ang kanilang natural na tamis. Ang pagdaragdag ng remolatsa sa inyong dieta ay simple at masarap. Tandaan lamang na ang labis na pagluluto sa remolatsa ay maaaring magtanggal ng mahahalagang elementong iyon. Kaya mas mainam na iwasan ang ganoong pamamaraan. Ang remolatsa ay maaaring ang sikretong sandata na kulang sa inyo kung pagod na kayo sa mahina at mabigat na mga binti at nais ninyong mabawi ang inyong lakas at enerhiya. Ngayon na ang sandali upang payagan ang makulay na gulay na ito na gawin ang mahika nito at bigyan kayo ng kakayahang umunat na kailangan ninyo upang maglakad-lakad ng madali araw-araw. Bago tayo magpatuloy, huwag maghintay na gumawa ng aksyon. Kung nakakaranas kayo ng pamamanhid ng kamay o mahihinang binti, subukang isama ang isa sa mga gulay na ito na mayaman sa collagen sa inyong susunod na pagkain, tulad ng ilang inihaw na remolatsa para sa hapunan o isang dakok ng spinach sa inyong smoothie. Sa paglipas ng panahon, ang maliliit na pagbabagong tulad nito ay maaaring magkaroon ng malaking epekto. Mangyaring mag-iwan ng maikling oo sa mga komento kung nakatulong ang bahaging ito. Alam ko na kasama ko kayo dahil pinapayagan ako nitong gumawa ng mga video na tunay na sumusuporta sa inyong paglalakbay sa kalusugan. Taos-puso kong pinapahalagahan ang bawat mensahe. Panglima, broccoli. Ang isang sangkap na tinatawag na sulforaphane na gumaganap bilang switch upang i-activate ang likas na repair genes ng inyong katawan ang siyang nagpapabukod tangi sa broccoli. Tumutulong ito sa pagprotekta sa fibroblasts na mga mahahalagang selula na gumagawa ng collagen at nagpapabilis sa paggaling ng cartilage. Sa katunayan, ang sulforaphane ay maaaring aktibong magtaguyod ng paggaling ng cartilage na isang bagay na kailangan ng mga nakatatanda upang patuloy na kumilos ng walang sakit ayon sa isang pag-aaral noong 2020 na inilathala sa Journal of Cellular Physiology. Gayunpaman, iyon ay simula pa lamang. Ang vitamin C, K-calcium at glucosinolates ay sagana rin sa broccoli. Ang mga sustansyang ito ay nagtutulungan upang lumikha ng bagong collagen, mapanatili ang mga kasalukuyang hibla at palakasin ang mga buto at ugat. Ang mga antioxidant ng broccoli ay tumutulong na bawasan ang pamamaga at pinsala sa paligid ng mga ugat na nagbibigay ng ginhawa at nagtataguyod ng pangmatagalang kalusugan para sa sinumang nakakaranas ng panginginig o kahinaan sa kanilang mga kamay at binti. Bukod pa rito,
Ang mataas na nilalaman ng hibla o fiber ng broccoli ay tumutulong na mapanatili ang matatag na antas ng asukal sa dugo. Dahil ang mataas na asukal sa dugo ay hindi lamang isang kadahilanan ng panganib para sa diabetes, ito ay mahalaga. Bukod pa rito, maaari itong magpalala ng sakit at paninigas ng kasukasuan at mapabilis ang pagkasira ng collagen. Ang broccoli ay isang natural na paraan upang palakasin, ayusin at protektahan ang lahat mula sa inyong mga buto hanggang sa inyong mga ugat. Kaya ang pagsasama nito sa inyong mga pagkain ay tulad ng pagbibigay sa inyong katawan ng buong sistema ng suporta. Ang broccoli ay maaaring maging bago ninyong matalik na kaibigan sa landas patungo sa mas malakas at mas malusog na mga kamay at binti kung nais ninyong labanan ang mga sakit at kahinaan na kasama ng pagtanda. Pang-anim, okra. Pagdating sa pagpreserba ng collagen at pagprotekta sa inyong mga kasukasuan, ang okra, ang madulas na luntiang gulay na iyon, ay talagang isang nakatagong hiyas. Naiintindihan ko. Bagaman hindi lahat ay nasisiyahan sa dulas o texture ng okra, huwag hayaang pigilan kayo niyan dahil ang gulay na ito ay maraming benepisyo sa kalusugan, lalo na para sa mga higit sa entona na nagdurusa sa nanginginig na mga kamay at masakit na mga kasukasuan. Ang mucilage, isang natural na sangkap na parang gel na sagana sa okra, ay nagsisilbing pampadulas at kusyon para sa inyong mga kasukasuan. Bumababa ang antas ng collagen habang nagkakaedad na nagiging sanhi ng pagkatuyo ng mga kasukasuan at nagiging masakit na naninigas. Pinapagaan ng okra ang paninigas at pinapababa ang pamamaga upang makatulong na maibalik ang kusyon na iyon. Mayroon pang iba. Magkasama ang pectin polyphenols at isang natatanging sangkap na tinatawag na rhamnogalacturonan na matatagpuan sa okra ay tumutulong sa inyong katawan na gumawa ng mas maraming collagen at labanan ang oxidative stress na sumisira sa cartilage. Ang extract ng okra ay dramatikong nagpababa ng pamamaga ng kasukasuan at nagpahusay sa density ng collagen at cartilage noong 2021. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Pharmaceutical Biology, ito mismo ang kailangan ninyo upang makaramdam ng mas kaunting sakit at mas maging flexible. Ang okra ay isa ring mahusay na mapagkukunan ng mahahalagang mineral tulad ng manganese, isang pundasyon ng collagen vitamin C na nag-a-activate ng mga enzyme na kinakailangan para sa pagbuo ng collagen at vitamin K na nagtataguyod ng pag-unlad ng buto. Bukod pa rito, naglalaman ito ng flavonoids at quercetin na mga natural na sangkap na nagpoprotekta sa inyong mga ugat at nagbabawas ng panginginig o pamamanhid sa inyong mga kamay at binti. Sa makatuwid, ang okra ay maaaring ang natural na lunas na ipinapakiusap ng inyong katawan. Kung ang inyong mga kasukasuan ay parang tuyo o ang inyong mga binti ay parang mahina, subukan ang madulas na gulay na ito. Maaaring ito ang hindi inaasahang lunas para sa kalusugan ng inyong mga kasukasuan at ugat. Pang-7, spinach. Huwag magpalinlang sa banayad na lasa ng spinach. Habang kayo ay tumatanda, ang madahong gulay na ito ay lubhang epektibo sa pagprotekta sa inyong sirkulasyon, mga kasukasuan, at mga ugat.
Ang beta-carotene, isang uri ng vitamin A na matatagpuan sa spinach, ay mahalaga para sa pagpapanatili ng aktibidad at pagsusumikap ng inyong fibroblast, ang mga selula na gumagawa ng collagen. Hindi makakagawa o makakapagkumpuni ng maayos ng collagen ang inyong katawan kung wala ang mga selulang ito na nagreresulta sa mas naninigas na mga kasukasuan, hindi gaanong nababanat na balat, at lumalalang panginginig sa inyong mga kamay at binti. Bukod pa rito, ang spinach ay naglalaman ng dalawang kamangha-manghang sangkap na tinatawag na lutein at chlorophyll na tumutulong sa inyong katawan na alisin ang mga nakakapinsalang polusyon at bawasan ang talamak na pamamaga na isa sa mga pangunahing dahilan ng pagkasira ng collagen. Gayunpaman, marami sa mga individual ay hindi alam ito. Higit sa 60% ng mga senior ang hindi nakakatanggap ng sapat na magnesium na sagana sa spinach. Ang magnesium ay gumaganap ng mahalagang papel sa pagpapadala ng senyales sa ugat, paggalaw ng kalamnan at pag-activate ng mga enzyme na kailangan ng inyong katawan upang gumawa ng collagen. Ayon sa isang pag-aaral noong 2018, ang mga nakatatandang may mas mataas na antas ng magnesium ay may mas matibay na connective tissue at mas mababa ang posibilidad na magkaroon ng carpal tunnel syndrome o sciatica, dalawang karamdaman na nagdudulot ng sakit sa ugat. Bukod pa rito, ang spinach ay makakatulong kung nahirapan na kayo sa mahinang tuhod, naninigas na mga daliri, o iyong paulit-ulit na pakiramdam na parang tinutusok ng karayom. Ang mga natural na nitrates na matatagpuan dito ay nagpapataas ng daloy ng dugo sa mga lugar na mahirap abutin tulad ng inyong mga daliri, paa, at tuhod na tumutulong upang maibsan ang sakit ng ugat, bawasan ang paninigas, at pabilisin ang paggaling. Ang pagsasama ng spinach sa inyong mga pagkain ay isang madali at masarap na hakbang na hindi ninyo dapat laktawan kung nais ninyong hikayatin ang natural na pagkumpuni ng collagen ng inyong katawan at makaramdam ng mas malakas at mas flexible bawat araw. Ito ay medyo makapangyarihan, ngunit tahimik at mapagkumbaba, katulad ng suportang kailangan ng inyong katawan habang ito ay tumatanda. Pangwalo, pulang sili o red bell pepper. Bagaman ang mga pulang bell pepper ay minsan hindi napapansin o minamaliit, maaari silang maging isa sa inyong pinakamahusay na depensa laban sa proseso ng pagtanda. Ang vitamin C, ang pinakamahalagang sustansya na kailangan ng inyong katawan upang lumikha at kumpunihin ang collagen, ay naroon sa bawat malutong na kagat ng pulang bell pepper. Ang inyong natural na produksyon ng collagen ay bumababa ng husto sa edad na 60. Ang inyong mga kalamnan, balat, at mga kasukasuan ay nagsisimulang maramdaman ang tensyon sa puntong iyon. Gayunpaman, narito ang magandang balita. Higit sa 150% ng inyong pang-araw-araw na pangangailangan sa vitamin C ay maaaring matugunan ng kalahating tasa lamang ng pulang bell pepper na nagbibigay sa inyong katawan ng enerhiya na kailangan nito upang i-activate ang mga enzyme na nagpapalit ng protina sa matibay at nababanat na mga hibla ng collagen. Ang mga senior na kumonsumo ng mas maraming vitamin C ay may mas mahusay na lakas ng pagkakahawak, naglalakad ng mas mabilis
at nakaranas ng mas kaunting pamamaga sa pangkalahatan, ayon sa pananaliksik na inilathala sa Journal of Clinical Nutrition noong 2020. Gayunpaman, ang mga benepisyo ay hindi nagtatapos doon. Ang capsaicin, isang mabisang antioxidant na matatagpuan sa mga pulang bell pepper, ay partikular na nagbabantay laban sa pinsala sa inyong mga kasukasuan at ugat, lalo na sa mga lugar na laging ginagamit tulad ng inyong mga daliri, pulso at tuhod. Ang ibig sabihin nito ay pinabuting pagkilos sa pangkalahatan, mas kaunting paninigas at mas kaunting sakit. Upang makuha ang mga benepisyong ito, hindi kailangang lutuin ang pulang bell pepper. Sa katunayan, ang kanilang mahalagang vitamin C ay napapanatili kapag kinakain silang hilaw sa mga salad sa sausawan o idinagdag sa huling bahagi ng pagluluto. Sa makatuwid, ang pagsasama ng pulang bell pepper sa inyong mga pagkain ay isang madali, masarap at napaka-epektibong paraan upang matulungan ang inyong katawan na mabawi ang lakas at tatag nito. Kung handa na kayong magpaalam sa namamanhid na mga kamay at mahihinang binti, mapapansin ninyo ang pagbabago araw-araw at pasasalamatan kayo ng inyong mga kasukasuan at ugat. Hindi lang kayo kumakain ng malusog kung sisimulan ninyong isama ang ilan sa mga mabisang gulay na ito sa inyong lingguhang pagkain tulad ng damong dagat, broccoli, remolatsa, okra, spinach, bell peppers, at iba pa. Aktibo ninyong ibinabalik ang inyong lakas, binubuhay muli ang inyong collagen, at binibigyan ang inyong sarili ng pinakamahusay na pagkakataon na manatiling malaya at masigla sa loob ng maraming taon. Tandaan na ang maliliit na pagbabago ay maaaring magkaroon ng malaking epekto, lalo na pagdating sa pakiramdam ng lakas sa inyong mga kamay at binti. Nakita ko ang ilan sa inyong mga komento tungkol sa kung meron kayong mahihinang binti o nanginginig na mga kamay. Mangyaring tumugon muli sa ibaba upang makagawa ng mga video sa hinaharap na tunay na tumutulong sa mga paghihirap na nararanasan ninyo araw-araw. Gusto kong makarinig mula sa inyo upang matiyak na hindi ninyo mapalampas ang mga natitirang episode ni mahalagang seryeng ito. Mangyaring pindutin ang like button, mag-subscribe at paganahin ang mga notification kung ang video na ito ay nag-alok sa inyo ng kaunting pag-asa o kapaki-pakinabang na impormasyon. Bawat linggo nag-aalok kami ng prangka at pinag-isipang payo para lamang sa mga senior na nagnanais na makaramdam ng katatagan-tatag at pag-unlad hanggang sa pagtanda. Isang mahalagang aral mula sa inyong doktor. Ang tunay na kalusugan sa ating edad ay hindi lamang ang kawalan ng sakit. Ito ay ang kalayaang gumalaw, kalayaang yakapin ng mahigpit ang inyong mga apo, at kalayaang gawin ang mga bagay na nagpapasaya sa inyo nang walang iniindang kirot. Ang bawat masustansyang kagat ay puhunan para sa inyong kalayaan. Taos-puso kong pinapahalagahan ang inyong panonood. Umaasa ako na manatili kayong malakas at positibo at inaasahan kong makita kayo sa susunod na video. Mangyaring i-click ang like button kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang video na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell upang hindi ninyo mapalampas ang iba pang mga video. Malaki ang naitutulong nito sa channel.
mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba kasama ang inyong mga saloobin. Gusto kong malaman ang inyong iniisip. Kita-kits sa susunod at salamat sa panonood.